Na po muna tayo sa panalangin. Sige, tayo po ay pagsamandalang manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa araw na tinalaga niyo po itinalaga niyo po para kami magpuri at sumamba. Salamat din sa araw na ito para po sa mga kababaihan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po ako nawa, O Diyos, na maibahagi ko, Lord God, ang topic namin for this afternoon, ang battle against anxiety. We pray na kaming mga kababaihan ay matuto, Panginoon, kung paano namin paglalabanan yung kasalanan ng pag-aalala, ang pagbabattle namin against anxiety. Tulungan niyo po ang bawat isa, maging ako, Panginoon, na maibahagi ko ang topic na ito, Lord God, ng may kahanahunan at merong kaayusan sa bawat isa, na maintindihan namin ito, maisapamuhay namin ito bilang mga kababaihan. Salamat po, Espiritu Santo, sa paggabay mo sa amin. Tulungan niyo po kami nawa para maintindihan namin, Lord God, na mapaglabanan namin ang kasalanan na ito. Sa iyo po papuri at pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Okay. So sa inyo pong mga ganito, ano ba tawag ito? Yan. So inyong mga copies, meron po diyang question. So ang question po, ang nakalagay ay, what are you most afraid of on a daily basis? Ayan, so pag ba sinabi natin, ano ba yung kinatatakutan ninyo? Merong isang magpa-pop sa head ninyo. Ayan, so ako, kilala nyo naman ako kung ano ang kinatatakutan ko. Alam nyo naman kung ano, di ba? Ano bang kinatatakutan ko? Yun, galing, very good. Very good talaga, kala mo klase. Ayan, so talagang takot talaga ako sa ipis. Ayan, so kinatatakutan ko siya. So mostly, meron din tinatawag na phobia. So alam nyo po ba na may mga different kinds of phobia. So merong arachnophobia. Alam nyo ba yung arachnophobia? Takot sa spiders. Meron din pong hydrophobia, takot naman sa tubig. Meron din claustrophobia, takot siya sa mga masisikip na area. Sa mga masisikip na places, yan, takot siya. Ngayon, ano po bang sinasabi naman ng Biblia pagdating sa ano ba yung kinatatakutan nating mga kababaihan? So, hindi lang naman mga kababaihan, even mga Christians. So, what do we most feel that we are so anxious, too much anxiousness? Saan tayo nagkakaroon ng worry? Saan tayo mas na-frightened? So, ano din ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa anxiousness? Ayan. So, our topic for this afternoon is we have to battle against anxiety. So, buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 6, verses 25 to 34. So, medyo mahaba-haba siya. So, basahin natin. Ang babasahin ko po ay sa ESV version. So, Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Okay, verse 25. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O little of faith? Verse 31, therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day its own trouble. Ayan. So ito po yung salita ng Diyos. So napakaganda po nung verse na binanggit natin, kasi isa sa mga binanggit po doon is yung pag-aalala. So pag-aalala sa mga bagay na
meron tayong pinopossess. So, nabanggit doon yung kakainin, ano ba yung dadamit mo. So, it talks about daily living ng isang Kristiyano. So, when we say anxious, talks about fear. So, pagkatakot, pag-aalala. So, dito sa topic na dito sa ano natin sa mga sa mga listahan sa topic natin. Ayan, meron dito na 3 types of fear and anxiety. Okay, so yung pala natin, yung source natin, kinuha ko to dun sa video ni R.C. Sproul. So, how to deal with anxiety. So, maganda yung video niya, sobrang iksi lang, pero natakal niya yung sa anxiety. So, 3 types of fear or anxiety. So, number 1, objective or specific fear. So, pag sinabi nating objective or specific fear, we can identify ano ba yung kinatatakutan. So, kanina, di ba nasabi ko, takot ako sa ipis. So, specific yon, talagang takot ako doon. So, sa phobia, kanina nagbanggit ako yung mga arachnophobia, hydrophobia, claustrophobia. So, specific siya. So, meron din tayong pain. Ayan, so, yung takot tayo takot din ako minsan sa dentista. Takot kasi akong bunutan ng ngipin kasi parang napakahina ako pagdating sa pain. Ayan. Sa dying, di ba? Whenever na parang sasakay na tayo ng jeep, parang iniisip mo agad, meron ka ng morbid parang ang bilis parang feel ko, tapos ako na. So may mga ganun tayong thinking. Illness, ayan, sakit, loss of work, lack of money, etc. So, nagde-develop ito ng takot sa atin. Yung mga specific fear. Okay, number 2, angst. So, angst is also synonym ng anxiety and fear. Pero itong angst, it is a nameless fear. Ito yung sinasabi natin na parang meron tayong kinatatakutan pero hindi natin ma-identify. So, ang nagiging result nito sa atin is nag-shake tayo. Physically, nag-shake ka, nagkakaroon ka ng mga anxiety attacks. And then, nagkakaroon ka ng frightened na hindi mo maintindihan. Hindi mo ma-identify, saan bakit talaga ako natatakot? So, parang nagre-result siya na mga yung mag-shake, paralyzing, para kang nanghihina, namamawis ka, para lumalamig yung pakiramdam mo. Pero hindi mo ma-identify, ano ba talaga yung kinatatakot ko? Parang yung nanginginig ka, ganon. Hindi mo ma-identify, dahil sa dami ng fear na meron ka or you've been through a lot, parang hindi mo na ma-identify, asan ba talaga? Unlike sa objective, madali agad mo ma-identify ito. Siguro sa dami, hindi mo na ma-identify ano ba yung specific na kinatatakutan mo. Okay, third, restlessness. So, ito na yung manifestation. So, ito yung resulta ng pagiging anxiety natin. Nawawalan tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon tayo ng restlessness. So, this is the manifestation of anxiety. Okay. So, dito na tayo sa the cause of fear, worries, and anxieties. Di na mabilis? Okay lang. Okay lang. Susundan naman. Okay. So, the cause of fear natin and worries, anxiety. Okay, number 1, our focal point about anxiety is worrying about the future. To, lalo na mga kababaihan. Alam mo yun, nandito ka pa lang, ito ka pa lang eh. Iniisip mo na agad, ano mangyayari sa ano. Yung parang, wala pa, parang dito ka pa lang sa oras na to, iniisip mo na agad yung 2 hours after. So, lalo na yung mga kababaihan, lalo na mga nanay, para sa mga nakakausap ko yung mga kabinet, and mostly sa akin din. So, kaya itong battle against anxiety, sobrang tinawid ko talaga tong study na to kasi, even yung mga members ng church, na mga kababayan, alam nila kung ano yung pinagdaanan ko last month. Alam nila kung ano yung anxiety na pinagdadaanan ko. And salamat sa Panginoon. Kaya, itong pinaka-cause of fear, naiintindihan ko siya kasi wala pa ako dun sa future na yun, iniisip ko na agad siya, ano mangyayari sa akin. So, isa sa pinaka-focal point of worrying about the future, personally sa akin, is yung pagtanda. Parang iniisip ko agad, paano na kayo ako pag mag-isa? Wala pa ako dun Iniisip ko na agad, pagtanda ko, 70 years old na agad, iniisip ko, wala pa ako sa 70. Para nag-aalala na ako agad. Ganon tayo katindi na mag-isip, ma-anxious. Parang ina-anxious natin yung mga sarili natin because we're so worried about future. And alam niyo po ba na dahil dito sa pag-worry natin about the future, ano yung pinapakita natin, katangian natin bilang isang mga mananampalataya? We are lacking of trust.
Nawawala yung pagtingin natin sa Diyos bilang soberano. Piliin mo yon, because you are looking at the future and you're worrying about it, you are losing your trust to the sovereignty of God. So, ano ba yung yung attributes ng Diyos pagdating sa, pag sinabi natin yung time, future, ano yung naiisip natin na attributes mo? He is omnipresent. Pag sinabi natin omnipresent, He is everywhere. He is in the past, He is in the present, and He is in the future. He is not bounded of time. Wag natin ikulong ang Diyos sa time. Pero, ang isipin natin, lahat yun, hawak niya. Kumbaga, He knows what will happen. He knows what our past, and He knows what is happening in our present, and He knows what will happen in our future. Ang ganda nung ginawang, tawag dito, description ni Pastor Eli doon sa mountain. Yung maglalakad ka daw sa isang highway, sa isang daan. Dahil di mo yung nakikita, nagiging anxious ka eh. Ano, may pa ba akong tatahakan? So, ang ginawa sa nilagay ka ngayon doon sa bundok. At nakita mo yung future. Paano kung walang ganun? Kung hindi papakita sa'yo, syempre nag-iisip ko na agad. Wala pa nga eh. Naglalakad ka pa lang. May katapusan ba to? Parang may ending ba to? Pero dahil pinakita sa'yo, magkakaroon ka ngayon ng lakas ng loob. Pero ngayon, at this point, ano yung pinaka-inaasahan natin mga Christian ladies? Pagbabalik ng Diyos. The second coming, di ba natin nakikita, pero may pag-asa tayo. Tinitignan natin, we are walking in the life that we have as a Christian life. We have already this kind of walk. Pero naglalakad pa rin tayo kahit anong mangyari, di ba? Kahit magbabagsak tayo, pero we're still walking kasi meron tayong tinitignan. So, yun yung nawawala sa atin when we are worrying about the future. Next. The problem is our faith is lack, little and limited because we are afraid. Take note natin yun na hindi sinabing faithless. Pero ang sinabi doon, lack. Kulang yung pananampalataya natin. This is the cause of our anxiety. So, tingnan natin that our faith is under attack. Yung pananampalataya natin ay inaatake dahil sa pagiging mahina natin, nililimitahan natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Because of what? Because we are too afraid of the future. Because we are not looking to God who is sovereign. Sovereign siya, alam niya kung ano yung mangyayari sa atin in the future. And because of that, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. And we have to be careful of this. Sa continuous natin na pagiging anxious, na hindi natin nire-repent. Kumbaga parang nagiging matigas na yung puso mo sa mga panawagan ng salita, pagpapaalala sa atin ng salita na we should not be anxious. Hanggang tumigas na yung puso natin, we have to be careful. Why? Because if we immerse in anxiety, we will end up in unbelief. Yun yung nagagawa ng kasalanan na to. Huwag natin itong sabihin, okay lang kasi talagang anxious talaga ako. Talagang masyado lang akong mag-alala. Pero tandaan natin, may sinabi dito sa Matthew chapter 6 na nasabi, do not be anxious. Ibig sabihin, it is a warning. So ibig sabihin, alam natin, kaya sinasabi sa atin, do not be anxious because it's a sin. At ang nagsabi nito ay mismo si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito. Pinapaalalahanan niya ang mga nakikinig dito. And right now, pinapaalalahanan din tayo that we should not be anxious. Why? Because hanggang sa nagpapatuloy tayo dito at hindi natin ito nilalabanan at hinayaan na natin tumigas yung mga puso natin, it will cause us to unbelief. And you know what? Unbelief is the gateway to apostasy. So, nasabi yan sa Hebrews chapter 3 verse 12 that we have to be careful in evil because it will cause us to fall away because of unbelief. Talagang magpo-fall away tayo kasi darating na talaga tayo sa punto na hindi na natin paniniwalaan lahat. Hindi natin paniniwalaan yung pagiging Diyos, yung pagka-Diyos ng Diyos. Hindi mo na paniniwalaan yung means of graces ng iglesia, yung means of graces ng bread and wine, lahat. Everything is zero, wala na. Pero pagpasalamat natin dahil although ang ganda din ng preaching kanina that we are already but not yet,
Pero wag nating isipin na okay lang. Ay, already bad not yet. Okay lang pala eh. Kasi nandito pa rin naman pala tayo. Talagang makakaranas pala tayo. Okay lang. No, we should not, wag nating isipin na okay lang yon. Because it's not okay because kasalanan pa rin to. Dapat natin itong pinaglalabanan. So, hindi nating sabihin na, okay lang yan, self, we can do this. Wag nating isipin na parang we can fight anxiety alone. Kaya nga may iglesia eh. So, we have to really immerse ourselves na paglabanan natin ang anxiousness. Kasi ang anxiousness, ang naglulot yun is pagkawalan talaga ng pananampalataya sa Diyos. Ayan. So, how to battle against anxiety? Ayan, so paano natin ba malalabanan yung pagiging anxious natin? Hindi naman mabilis, okay lang naman. Parang patapos tayo. Ayan, so how to battle against anxiety? So number 1, nakalagay dyan sa mga listahan natin, trust God in your tomorrow. So madali siyang sabihin, madali siyang pakinggan, madali siyang basahin, pero sa totoo lang mahirap siyang gawin. Bakit siya mahirap gawin? Kasi nga masyado tayo nag-aalala sa kinabukasan. Pero lagi pa rin pinapaalala sa atin, ipagkatiwalaan mo yung Diyos na nandun na hawak yung oras na meron tayo. Hawak na yun eh. Hawak niya yung present mo, hawak niya yung future mo. Kayo ba, alam niyo po ba ang mangyayari bukas? Nanay? Kayo alam mo yung mangyayari bukas? No one knows what will happen in the future. Pero may isang nakakaalam. Sino? Ang Diyos lang. Ba't hindi mo pagkakatiwalaan yun? Madali siyang ilagay sa isip natin, pero minsan talaga dumarating sa point natin na mahirap siyang maintindihan. Why? Because we are so lack of faith. Napakalimitado ng pananampalataya natin. Kaya hirap na hirap tayong tanggapin yung katotohanan na pagkatiwala mo yung Diyos ng kinabukasan. Kasi yung faith natin sobrang limited. Nililimitahan natin, napakahina. So we have to really increase our faith. And sa pamagitan ng so, number 2, ang sabi doon is immerse yourselves in the Word of God. Paano mo nga naman pagkapatiwalaan yung mga pangako ng Diyos? Paano mo nga naman paniniwalaan yung God, yung Diyos ng kinabukasan, kung ang pagkakaalam mo lang sa salita ng Diyos, John 3:16 lang. Andun at andun ka lang. Ano pa yung mga paniniwalaan mong mga pangako? So, napaka-importante po talaga na tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Ang ganda na sinabi ni John Piper, may nag-share nun, di ko na lang sino, that every woman is a theologian. Huwag nating limitahan na tatay lang ang mag-share ng Word of God, tatay lang yung magiging theologian, ako makikinig lang. Hindi dapat ganun. Nag-aaral din dapat ang mga kababaihan ng salita. Sino ba magtuturo sa mga anak niya pag wala si tatay? Si nanay. Sino magtuturo sa iglesia sa mga younger ladies? Kaming mga ate. Pag may nagtanong sa amin, wait lang, tanongin ko muna si pastor. We have to be ready kasi ito yung importante to, and mostly saan natin magagamit ng salita ng Diyos when we come to this point, when we are battling against sin and we are talking about anxiety. So, paano natin mapaglalabanan yung anxiety kung wala tayong pagkaalam paano lalabanan yung kasalanan na ito? Because yung promises na meron ng Diyos sa atin is kinakalimutan natin or talagang hindi natin pinag-aaralan. Okay, and number 3, which is napakagandang paalala sa atin kaninang umaga. Do not separate yourself in the fellowship with God and the fellowship with the saints. Sobrang napakahalaga nito, how to battle against anxiety. The moment kasi na sineparate natin yung sarili natin sa fellowship with God and sa fellowship with the saints, sinong inaasahan mo? Pag gumiwalay ka na sa mga ganitong kaparaanan ng bayan, sino na lang inaasahan mo? Sarili mo. Sarili mo na lang inaasahan mo. Why? Because sinasabi mo, pag sumiseparate ka sa fellowship ng Diyos, sa Lord's Day, at inaalis mo yung fellowship mo sa mga kapwa mo mananampalataya, sinasabi mo, ay kaya ko mag-isa. Kaya ko itong mag-isa. It's like you're telling yourself na hindi ko sila kailangan.
So, hindi dapat maging ganun ang attitude natin bilang isang mga mananampalataya. When we are battling against anxiety, ang mas kailangan pa natin is talagang tumakbo pa tayo lalo kay Kristo, pagkatiwalaan natin ng iglesia. Ang ganda ng paalala sa atin, we are not just friends. Hindi lang tayo magkakaibigan. Hindi lang tayo para mga best friends. Tayo ay magkakapatid. Mas more pa nga yung sabi doon, yung blood ng relation. We are made in the blood of the covenant. Ang ganda nun. Sobrang naano ako doon, shadow akong, yung pagkabanggit na yun ay talagang sumabog yung puso ko sa kagalakan dahil pinaunawa sa akin ng Diyos na ang meron pala tayo ay hindi lang yung meron tayo ngayon. Pero yung pagkakabuklod-buklod pala natin ay dahil binuklod tayo ng dugo ng Diyos. Namatay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ang nagbubuklod pala sa atin ay dugo mismo ng Diyos. Siya yung ating elder brother. Siya yung ating kuya. Tapos tayo yung kanyang mga kapatid. Sipin niyo yun. So, tapos sasabihin mo sa iyong sarili, kaya kong mag-isang labanan yung pag-aalala. Hanggang sa inilalayo mo yung sarili mo doon, so what would happen? You are telling yourself that I can do this on my own, on myself. So, hindi namatay si Kristo para maging mag-isa ka. Namatay si Kristo para tayo ay magkabuklod-buklod, magpalakasan. So, sabi ni R.C. Sproul, without rest, there's no rest outside fellowship from God. So kung lalabas ka sa fellowship from God, fellowship with the saints, this means of grace na tinatamasa natin. Ito na yung already, sa totoo lang. Ito yung already kasi we are savoring yung pagkanta, pagsasama-sama, pagkain ng alak at tinapay. Ito yung pinapakita sa ating picture na ito yung gagawin natin pagbalik ni Kristo. So this is the already. Nakikita na natin yung mga inihahanda niya para sa atin. So, we are preparing ourselves sa pagbabalik ni Kristo. So, kung wala ka dito at nasa outside ka ng pintuan na yan, wala kang kapahingahan. So kaya nga tinatawag natin ng araw, ito ay araw ng kapahingahan dahil ito naman talaga ay day of rest and gladness. So, mawawala yung pagkabagabag natin, yung pag-aalala natin sa mga bagay-bagay na wala pa, dahil inaalala natin yung future, wala pa yung bukas pero nag-aalala na tayo, nawawalan tayo ng what? Kapahingahan. Kasi hindi natin ini-immerse, hindi natin ini-immerse yung sarili natin sa salita ng Diyos. Hindi natin siya pinagkakatiwalaan. So, we have to really fight our battles. And this is being anxious. So, sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. So, if we feel that we are so anxious, kanina mo daw ikakas lahat, di sinabing some. Pero ang sabi ng 1 Peter, all your anxiety, kanina mo daw ika-cast all your anxiety to Christ, to Him. Because what? He does not care. He cares for you because He knows what is happening on you at this present moment. And even in tomorrow, alam niya. So kaya sinasabi niya, sa Kanya mo ibigay. Hindi sasarilinin mo lang. So, kailangan natin siyang pagkatiwalaan doon sa mga bagay na yon dahil nag-care sa atin ang Panginoon. Okay, so dito na tayo sa application. So, isa lang ngayon nilagay kong ang application. Pero kung may dadagdag kayo mamaya sa discussion, feel free. Pero ito lang naisip kong encouragement sa application. So, mga Christian ladies, encourage others who are in fear. So, lahat tayo, meron tayong pag-aalala. Mga nanay, may pag-aalala. Mga estudyante, may pag-aalala. Yung mga nagtatrabaho, may pag-aalala. Mga lola, nag-aalala. Mga housewife, mga nag-aalala. Lahat tayo, may mga kanya-kanya tayong pag-aalala. Pero, ito yung application and encouragement sa atin.
you encourage those who are fear. Even if you are also in fear, encourage them. So ano ba yung kailangan, ano ba yung equal ng fear? Pag sinabi nating fear, ano yung equal niya? Thank you, Nan. Tama. Courage. Fear equals courage. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kasi paano ka magkakaroon ng courage kung wala kang natatakutan? Paano mo paglalabanan yung fear mo kung hindi ka magkakaroon ng courage? So we have na magkaroon tayo ng katapangan. So lahat tayo, meron tayong pag-aalala, yes. Pero again, let's us remember to cast all it unto Him. Mahirap siya. Mahirap siyang parang i-digest. Mahirap siyang parang ang dali-dali mo lang sabihin niya na episode. Pero once you've already pagkatiwalaan mo yung Diyos, that He is sovereign, hawak niya lahat, you will understand and you will know that, oh nga, sa Kanya ko lang talaga ibibigay. Look at how Job, di ba? Kung paano niya sinabi lahat ng mga nararamdaman at nararanasan niya. Walang iba kung hindi sa Diyos lang. Sa kanya lang niya sinasabi. Okay. So, tingnan natin yung sinabi ni Newman Hall. Sabi niya dito, meron akong binabasang book. Ang book niya is It Is I in the Storm. So, ito yon. So, sabi doon, do not think your case is unknown to Him. Every secret anxiety, every heart-buried grief is watched from His throne on high. He knows all your difficulties, sorrows, and temptation. Ang ganda ng sinabi na yon. He knows. He knows all your difficulties, sorrows, and temptation. Walang ibang nakakaalam yan. Ikaw, alam mo yan, at isa pa ang Diyos. You shall not perish by any oversight of His. Listen to the voice of Jesus who comes to you in the storm, walking upon the waters and says, It is I, it is Jesus, it is me, sinasabi ni Christ. Ako to, si Kristo. Do not be afraid. So, ladies, if we feel that we are, if dumarating tayo doon sa part na, na feeling natin wala tayong ihahapag sa ating mga pagkain, sa ating mga hapagkainan, parang feeling natin kulang yung mga kaperahan natin at taga-alala tayo, just remember yung Philippians 4:6, do not be anxious about anything. So if we are so afraid dahil meron tayong mga nararamdamang sakit, feeling natin wala nang kagalingan, remember Romans chapter 5 verse 3 to 5. We rejoice in suffering. At ang suffering, anong pinoproduce ng suffering? Endurance. And endurance produces character, and character produces hope. At yung hope natin, yung pag-asa natin, it puts us to shame. And if we are feeling getting old, to saan to? Pag ako nag-feel na parang antanda, parang patanda na ako, nandun ako sa age ng patanda, alalahan natin yung Isaiah chapter 46 verse 4, even to your old age, I will carry you. So even dun tayo sa feeling natin yung pagtanda, sino magke-carry sa atin? Walang iba kung hindi ang Diyos. And if we feel like parang dun na tayo sa dying, alalahanin natin that there is resurrection and life. So kung meron tayong natatakot tayo sa kamatayan, alalahanin natin na ang Diyos ay namatay pero there is resurrection in Him. So kung mamamatay man ang physical bodies natin, alam natin i-resurrect tayo ng Panginoon. If we are so afraid of parang nandun tayo sa part na parang walang nakakaintindi sa amin, malungkot kami, parang we are grieving. Alalahanin natin yung Matthew chapter 5 verse 4. Anong sabi doon? Blessed those who are weeping, for they will be comforted. And lastly, if we feel that we are falling away from our faith, ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will complete it on the day of His return. So mga kababaihan, Christian ladies, and even Christian ladies, ito lang ang iwanan ko sa inyo na battling against anxiety
I know it is a difficult path, but there is a hope that God has given to us. At walang iba kundi ang mga pangako niya. Saan natin makikita yung mga pangako niya sa salita ng Diyos? If we are attacked of this anxiety, mga pag-aalala, anong alalahatin, anong babalikan natin? Yung salita niya, yung mga pangako niya. Di ba pag tayo pinapangakuan, nagkakaroon tayo ng pag-asa, papangakuan kita, bibigyan ka ng ganito. Di ba yung mga bata tayo, yung mga inang natin, pagdating ang bibigyan kita ng ganito. Di ikaw na ganito, bibigyan ako ng... Di ba na-excite tayo? How much more ang nangako ang Diyos? Kung dun pala na-excite tayo, how much more yung Diyos ang nangangako ng mga bagay ito. Hindi din ba dapat, di ba ganun din dapat yung reaction natin? Di ba? Pag dumarating tayo sa part na masyado tayo nag-aalala sa mga bagay-bagay, pag inaalala mo yung mga pangako ng Diyos, hindi ka ba, dapat meron tayong ganong reaction, may ganon tayong klaseng pagtingin sa Diyos. And sa mga, kung meron man po dito na wala pa sa parte ng iglesia or hindi pa sando pa sila sa part ng hindi pa nila kinikilala yung pagka-Diyos ng Diyos. Yung mga pangako niya ay wala po sa iyo. Sino lang ang pinangakuan ng Diyos? Ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga anak. Pero kung hindi mo pa kinikilala yung sarili mo makasalanan, hindi mo tinatanggap ang Diyos bilang Diyos at hindi mo kinikilala ang sarili mo na makasalanan, ay yung pangako niya ay ano? Ang pangako niya ay wrath. Ang pangako niya ay sumpa. Ang pangako niya ay walang hanggang kamatayan. So, yung walang hanggang buhay, ipinangako lang yun sa kanyang mga anak. So, pangako din niya yun sa mga wala sa kanya. Anong pangako niya? Ang pangako niya ay walang hanggang kamatayan. Versus sa mga taong titiwala sa kanya, ang pangako niya ay walang hanggang buhay. So, sa mga manonood sa atin sa video, so kung wala ka kay Kristo, yan ang tatamasin mong pangako niya. So, kung hindi ka magtitiwala sa Panginoong Hesukristo, ang pangako niya ay yun. Pero kung ipagkakatiwala mo ang iyong sarili at ang iyong buhay, ang pangako niya ay ibibigay niya sa iyo ng buhay na walang hanggan. Pangako niya yun, nandun yun sa kanyang salita. Kaya mga kababaihan, let's fight against anxiety. This is our battle. Sa ating battle, we have to be equipped. We have to be ready. Kasi ngayon pa lang, iisip na tayo agad. May anxiousness na agad. Paglabas lang natin dyan agad, meron na agad. May atake na agad. So how do we battle it? So, it is through the Word of God, and alalahanin natin na dapat bilang mga magkakapatid sa iglesia, magtulungan tayo. Tulungan natin yung mga tingin natin na na-anxious. Tulungan natin yung pag may nag-share sa atin na ito yung nararamdaman ko. Help them, encourage them, uplift them. Dahil yun yung trabaho natin bilang mga Kristiyan. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, salamat po sa katuruan po ng iyong salita. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng warning when it comes to anxiety that we should not be anxious in anything. Even sa mga pangangailangan namin, hindi kami dapat ma-anxious because sinabi mo sa iyong salita that we have to seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto us. Alam namin na ikaw ang provider, you are a God of providence, you will give what is your will to us, Lord God. And sa mga pag-aalala namin, sa mga pinagdadaanan namin, everything, suffering, grieving, and even to the nameless fear, alalahanin namin na may Diyos na nangako. May Diyos na nagbibigay ng pag-asa. May Diyos na alam namin, nakakaalam ng mga anxiousness namin, and may Diyos na nag-care sa amin. Kaya salamat Panginoon na bagamat alam namin na ito ay isa sa mga kasalanan na dapat namin paglabanan, pero salamat na pinapaalalahanan mo kami that we have this kind of repentant heart na ihingi namin ng tawad ang kawalan namin ng pananampalataya sa iyo. Salamat po, ikaw po ang pupurihin namin, sasabayin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan. Okay. Baka po meron kayong tanong. Pag may tanong, ikaw na bahala. Ayan. Or meron po kayong gustong idagdag or any na naranasan about sa anxiety and you'll be able to overcome. Sino ang... Hindi na ba kayo? Ayan. So,
Ayan. So, anything sa from the ladies na gustong mag-add or application. Kasi isa lang yung naisulat ko. Baka meron kayong naiisip na i-add that sa application. Ayan. So, sino po ang mauuna? Ay, sa Ate Josh. Sana, Rizal, siguro yung Josh, ito. yung ad ko lang, tingin ko sa number 2, yung immerse yourselves in the Word of God. Nag-a-apply din dun yung prayer na every time you feel anxious, nakakalimutan ko din na dapat pala akong manalangin kapag sobrang, Yes, tama. kasi pag anxious ka or may fear ka, na nilalamon ka ng emotions mo. So, ayan, nalaglag yung phone. Tapos napapaalalahanan ako lagi na para one way of controlling your anxiety, aside din sa napakaganda na sinabi dito yung 1, 2, and 3, is also praying. Yes. Pwede mo siyang instant na gawin pero dahil nga sobrang nagpapadala ako sa emotions ko or dinadala talaga ako ng emotions ko on the ground na hindi ko talaga makontrol yung emotion ko at gusto kong sumabog. Every time na hindi ko ginagawa yung pagkokontrol, ano na siya, hindi na maganda yung kinakalabasan. At nakikita yun ng buong sambahayan. At hindi siya magandang ehemplo bilang parte ng pamilya na kumikilala sa Diyos. Isa sa mga matatanda sa loob ng bahay na kinikilalang kumikilala sa Diyos. At binabalikan ko lagi yung mga kaparaanan ng biyaya para hindi ako humantong palagi sa pagkakataon na yon kasi nakaka-damage talaga siya kahit sa mga panaka-naka ganon na mga senaryo sa loob ng bahay na kapag may mga series of events na nagtitrigger ng anxiety or objective fear, madalas kasi objective fear yung sa akin. Alam ko talaga kung bakit ako natatakot. May certain na bagay ako na kinakatakutan. At naglilid yun sa akin into negative emotions, tas hanggang sa magkakasala na ako pag hindi ko siya binatel. Yun, talagang kailangan talaga siya i-battle at isa sa nakakatulong sa akin is prayer, na manalangan ako sa mismong pagkakataon na nakaramdam ako ng takot at or kung hindi man, kung may available na tao na pwede ko makausap na ito yung nararamdaman ko, ito yung dahilan kung bakit ko siya nararamdaman, ito yung gusto kong gawin. Na magkasala ako. Nandito na ako sa point na to na gagawin ko na siya. Pero kaya ko to sinasabi sa'yo, mostly, kung hindi si Sydney, nag-name-drop na ako, dahil naman yun, parte naman ng pamilya namin yun. Si Erdy, positive naman yun sa akin kasi nakakatulong talaga sila sa akin. Pag hindi ako makapanalangin, hindi ko talaga ma-control yung sarili ko, kailangan may makausap talaga akong Kristiyano na sinasabi ko sa kanila kung ano yung emotion ko na ito yung nararamdaman ko at they encourage me. So actually nag-apply din na yung number 3. Tapos yung mga pangangaral ng salita, nagpapaalala din sa akin. Tapos nagdudulot yun ng number 1, trust God in your tomorrow. Kasi, pwedeng isa lang, pero nakakamangha kasi mapagbayaya yung Diyos. Kasi, hindi ka niya iniwan sa isang solusyon lang or tulong na kailangan mo para mapaglabanan mo siya. Pero marami siyang provisions para malabanan mo yung anxiety. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga kaparaanan ng biyaya na yun. Kasi kung hindi, tulad before, na sige lang, parang katulad ng mundo, na magpo-fall talaga ako into sin hanggang sa may madadamage talaga because of uncontrolled anxiety. Yun yung
pinagpapasalamat ko sa Diyos na may hope in the midst of anxiety, at yun yung binigay niya sa mga Kristiyano. Ayun. Thank you, Ate Josh. Amen. So, isa Next. sa verse na masasabi natin dyan is yung Philippians chapter 4, verse 6. And sabi doon, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, that your requests be made known to God. So, thank you, Ate Josh, for adding that up. So, tama po that when anxiety, the sin of anxiety attacks us, isa din sa pwede nating how to battle against anxiety is pananalangin. Ayan. Thank you, Ate Josh. Yan. Meron pa po na gustong mag-add, magdagdag. Sino pa po ang... Ayan, si Monica. Ay, puna lang ako. Siguro one more reason bakit kasi yung pinoy-note mo dito, we are anxious about the future. Ako personally, I think one main reason is because I think it's very rare for us to be anxious about other people eh. Most of the times, more often than not, laging patungkol sa atin, selfish pa rin yung anxiety. Parang you would never hear or very rarely you would hear, oy, na-anxious ako, baka hindi magkatrabaho si ganito, na-anxious ako, baka tumanda siyang ganito. Hindi ganon. So palaging self. I'm anxious about, again, myself, no, about the future. So palagi kong inaalala na I'm not sure. I think it's still Christian as well na when emotions are high. Kaya I'm looking forward din dun sa study natin about emotions because I believe it's very much related no sa anxiety. Yes. And we women are very emotional beings. Yes. Effortlessly tayong emotional. Yes. Hindi na natin kailangang i-work out yun. And yun, when emotions are high, intellect is low. So every time na So every time na may mga anxious thoughts, I would have to gauge. Kasi di ba yung emotions natin, we cannot use them as guide. Parang may nabasa ko nung article sa Desiring God, emotions are not guide. Kasi it's very dangerous, they are very dangerous guide. They are only gauge. Evaluate natin, bakit ganito yung nararamdaman ko? And we have to compare it. Ito ba yung totoo? Babalik ka dun sa totoo. Kaya you mentioned John Piper earlier, di ba yung sinabi niya yung na-share ko din before na if our theology is very weak, mahina din yung pagtingin natin sa Diyos. Di ba? Maliit yung tingin natin. Yung sinasabi nating soberano siya. Pero bakit ganito nating tingnan? Bakit ganito tayo ka-anxious about our future? And yes, tama yung sinabi ni Ate Josh, no? The Lord has actually given us these means of grace, yung pananalangin, bumalik ka sa salita, and even the presence of Christian, women, Christian, the people around us, no, kasi we cannot battle with it alone. Pero I'd like, naalala ko kanina yung binabasa kong book, yung Disciplines of Godly Women ni Barbara Hughes. No, sinabi niya doon na it's not, we battle with anxiety not by only cultivating this means of grace, but we can also battle with it, yung discipline ng refusal. Ibig sabihin, we have to refuse those things that may trigger our anxieties. Sa akin personally, yung social media. Kaya, I parang bumabalik ako doon sa point na dati na proud na ako sa sarili ko, 1 hour everyday, okay. Tapos, ngayon, chinecheck ko na 3 hours na ako. So, that's a trigger for me kasi nakukumpara ko yung sarili ko, and again I question, ito na ba yung future na meron ako? So and yun, that's something I would like to at yung discipline of refusal. We have to refuse the things that we know that would trigger these anxieties. Ayun lang. Thank you. Thank you, Monica. Sobrang ganda nung sinabi ni Monica dun sa part na we are so emotional. Ang ganda nung, naalala ko yung isang topic ni Pastor about sa mga kababaihan that we are so fragile. Na pag sinabi nating fragile, di ba merong mga natatanggap tayong mga orders na nakalagay fragile. So, ibig sabihin, alam nyo na dapat ingatan to kasi either babasagin yung nandun sa loob or pag konting lang, mababasag. Ganun daw mga kababaihan because we are so very fragile when it comes to emotion. Madali tayong mabasag.
sobrang parang ganunin mo lang siguro, ting, pasag ka na. Ganon tayo. Pero hindi natin sinasabi na fragile kami, ingatan nyo kami, masyado kami madaling mabasa. Hindi dapat ganon yung maging reaction natin eh. Kasi dahil nga ganon tayo, sabi nga ni Monica, we are so emotional. We have to fight it. We have to refuse about those things. So, i-refuse natin yung mga sarili natin talaga na malid tayo ng mga emotions na yun. Hindi natin sinasabing lahat ng emotions ay mga kasalanan. Hindi natin sinasabi yun because we are living in talagang kailangan importante naman yung emotions. Pero once it was lording over sa pagiging Diyos ng Diyos, emotions na yung nagiging Diyos, yun yung mali. So, thank you Monica din sa paalala na yan. Okay, next po, meron pang mag-a-add. Ice Jamie. Yan. Sa akin po, ano na lang. Mic daw po, mic. Sa akin po, ano na lang, yung na-survive ko na anxiety nung bago ako manganak. Kasi yung anxiety ko, mawawalan ako ng work, paano na yung ano sa bahay, ganyan. Si Ryan na nagpano ako name drop. Tut nga. Kasi yung husband ko yung yung magpo-provide na, yung anxiety ko na hindi dapat, parang hindi niya kaya, ganun. Pero yung paalala sa akin ng Diyos, yung tumatak sa akin na pagkatiwalaan ko yung trabahong binigay ng Diyos sa mga asawang lalaki na sila yung provider. Kaya ayun yung parang naging ko at peace ko sa pang-araw-araw namin buhay. At salamat sa Diyos kasi naso-survive namin yung mga panahon na yun na siya lang. Kahit alam ko na hindi sa akin as a wife na baka hindi kayanin, pero hindi talaga tayo papabayaan ng Diyos sa mga araw-araw natin pamumuhay. Kaya ayun, nagpapasalamat talaga ako sa yung knowledge na binigay ng Diyos sa asawang lalaki. Kasi binigyan din ako ng kapanatagan ng asawa ko na kaya niya kahit wala akong work. Ayun. So yun, as a wife, sa mga naging kalakasan ko rin yung mga asawang babae na sa church natin na walang work pero natataguyod ng mga asawang lalaki. Ayun. Kaya napakalaking tulong talaga nung kapatiran sa iglesia na nakakaranas din ng anxiety na meron tayo. Akala natin, maliit lang na anxiety yan, kayang-kaya ko yan, parang ganun. Pero ayun nga, kailangan natin yung mga kapatiran, kailangan natin yung word. Pagkatiwala, kasi yun nga, yung sabi ni Ate Sol kanina, mas mabilis tayong maniwala sa pangako ng tao kaysa sa pangako ng Diyos. Kaya yan, magandang paalala siya na dapat natin labanan, na hindi dapat, ba't sa tao, bilis natin magtiwala, pero sa Diyos na perpekto, ang bilis nating mag-down. So, yun lang po. Amen. Thank you, Jamie. Magandang paalala din yun sa atin. Isang magandang, yung sinabi natin dito na huwag natin i-separate yung sarili natin sa fellowship with the saints. Yun, yung sinabi na kapatid na, alam niyo yun, kasi lahat tayo nakakaranas tayo ng anxiety. Tapos once you naman, uy, ako naranasan ko din yun, hindi kayo na, ito yung ginawa ko, ito yung ginagawa ko. So, yun yung tulong nun. So, imagine if wala kang mga kausap about doon, paano ang paglalaban? So, maganda siya. Paalala. Ayan. Anyone pa? Siguro, meron pa tayong meron pa tayong dalawa. Pwede pa tayong tamanggap ng dalawa. Sino ba po? Dalawa na lang. Okay, sino ba po from the ladies? Okay, sino ba po? Si Sandy. Yung sa akin, Ate Sol, yung anxiety sa work. Kasi, di ba, yung work natin ngayon, sa kahit anong field naman, sobrang demanding. So, ang ganda nung study natin ngayon kasi napaalalahanan ako na kung ano yung dapat mindset ko pagdating sa work, particularly sa work. And then, thankful din ako kasi dahil sa fellowship ko with the ates and yung other ladies, nakakakuha ko ng wisdom kung paano ko i-handle properly yung stress, paano ko i-organize yung mga dapat kong gawin sa pang-araw-araw. So, by doing those, yung mga tips nila, yung wisdom na nakukuha ko from the ladies and from the scripture,
nababawasan yung anxiety. Andun pa din siya, pero somehow, namamanage mo na siya. So, ayun, sobrang thankful lang din ako sa church kasi kung hindi natuturo yung mga principles na yon, akala natin maliit lang, akala natin wala siyang effect sa work, pero may ano siya, may pakialam pa rin yung Diyos sa mga Kristiyano pagdating sa ethics, sa kanya-kanya nating ginagawa sa work. So ayun, thankful ako kasi pinuturo ng maayos yun sa church. Kagaya ngayon, yung topic natin, anxiety, whether sa bahay man yan, sa trabaho, sa school, ayun, napapaalalahanan tayo at the same time, merong mga practical na pwede nating gawin para ma-overcome yung anxiety natin. So, ayun lang. Yes. In every aspects of our lives, magagamit talaga natin yung pag-aaral ng battle against anxiety, wherever you are. Kahit saan ka siguro mapwesto, bilang babae, nag-a-anxious ka na. Nag-aalala ka talaga sa lahat ng bagay. So, grabe yung utak natin eh. Parang 24/7. 24/7 tumakbo. Ayan. So, isa na lang po. Last one. Ayan. Last but not least. Question to Ate Sol para Okay, sa ano. ready na? Kayo, Diba, ready na yung mga sasagot. Para rin sa atin. I mean, anxiety usually leads to depression, 'di ba? So, alam natin na may mga Kristiyano talaga na lumalaban sa anxiety na to na nagli-lead sa depression. Isa na rin nakilala natin na preacher na si Spurgeon. Alam naman natin na may depression din siya. Yes. So, sa mga kakilala natin, kapatid natin na lumalaban sa ganitong sitwasyon, they know God, they pray. We know Spurgeon, he preached. Diba? He preaches yung word of God. At alam natin na kung pananampalataya lang, talagang nananampalataya siya sa Panginoon. Pero they still are in that very dark providence ng Panginoon. Doon sa mga kapatid natin na dumadaan sa talagang anxious state na ito, sa madilim na providence na ito, ano yung pwede nating gawin or ano pwede nating maitulong sa mga kapatid natin na ito, Ate Sol? Ayan, sige. Maganda pong question yun kasi lahat po ng mga kababaihan, mostly, hindi na naman po kababaihan, even other Christian men and women, nakaka-experience ng depression. What leads us to be depressed? Okay, yun muna siguro yung pinakatignan natin. Ano ba yung nag-lead sa isang Kristiyano, syempre doon tayo sa part ng pagiging Kristiyano when it comes to depression. So una of course, yung mga sufferings na naranasan natin, dark providence, yan sinabi ni Ate Josh. Pag sinasabi natin dark providence is talagang inalaw talaga na pagdaanan natin. Kanina yung sinabi ni Pastor Eli na si Apostle Paul, alam niya, yes, sige, nape-persecute kami. Pero we are not destroyed. Ibig sabihin, yung mga persecution, mga sufferings, talagang dark providence, inaalaw. Walang masisiyahan sa suffering. Walang masisiyahan sa persecution. Walang masisiyahan sa grieving. Because it really affects us. So yung pagiging depressed is because we are too yung parang masyado na tayong nandun sa pinaka-core ng kahirapan. That the moment that we are already on that circumstance, talagang darating talaga tayo sa point na pwede talaga tayo mag-question. Tandaan natin si Job. Dating din talaga siya sa depression. Nag-question siya sa Diyos. At may masasabi ko na talagang dumarating talaga iyan sa isang mananampalataya, ang ma-depressed, mag-ask, mag-question, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ko nararanasan ito? Bakit kailangan sa akin ito mangyari? Bakit kailangan kong maranasan ito? So, I think, meron akong narinig na pag-aaral niyan, wala daw, masama na ganon ang maging question mo. Pero pag questioning mo na yung pagkasoberano ng pagka-Diyos ng pagka-Diyos, yun yung mali. Pero once you're asking, what is happening, Lord? Kasi si Job, ginawa yun eh. Ang isa sa number one na naiisip ko, based on my experience, ang una nating kailangan tulong sa mga ganitong mga
Christian ladies, of course as a ladies, is number one, we have to be patient with them. Number one talaga yan. At yun, isa yan sa pinakamahirap natin gawin bilang mga kapatid. Kasi why? We are intent na, ito, sinabi na ito, dapat may mangyari na. Parang, parang easy talaga tayo agad. Pero bilang mga Kristyano na nakakaintindi kung ano yung hirap, maging mapagpasensya tayo sa kanila. Ano yung ibig sabihin ng magiging pagpasensya is because we have to really extend our concern and our love for them. At ang kailangan natin gawin sa kanila is hugutin natin sila doon. Hugutin natin sila doon sa part ng depression state nila. So, ano yung mga kailangan natin gawin? Una, yun, kausapin natin sila, ipag-pray natin sila, ipaalala natin sa kanila. Kasi yun ang talaga yung dapat natin gawin. Paulit-ulit yon, cycle yon. Kausapin mo, ganyan. So, hindi kasi nawawala yan sa mga kababaihan na talagang makakaranas talaga ng depression. Mahirap yon. Hindi yun madali. I myself, I've experienced depression at hindi siya madali. Pero nagpapasalamat ako kasi may mga kumausap sa akin, pinaalalahanan ako, paulit-ulit. Minsan ayoko na. Pero yun lang talaga yung pinaka-solution So, kung ano ako ngayon na napaglalabanan ko siya, it is because of what the Christian ladies did to me. Ulit, ikaw ba naman, tatarin ka ng message? Tatarin ka ng message, Ate Sor, this is ang dami. Talagang, parang nandun ka na sa part, ayaw mo na siya basahin. Pero, para sa akin yun lang talaga, ang kailangan namin gawin. Paalalahanan. And, doon sa Kristyano nagkakos ng depression, you have also to be, yung tulungan din natin yung ating mga sarili, na paglabanan din yun. And I know and I believe that person knows how to do it. Nandun lang talaga siya sa part na meron siyang mga iniisip sa mind niya na parang hindi ko kaya. Pero alam natin kakayanin. And nandun man sila dun sa pinakamahirap and pinaka-weakest point nila. I know and I believe these people who are depressed, Christian depressed, hindi nila sinasabing tinatanggihan na nila si Kristo, pero nandun sila sa point na sinasabi nila, hindi, kailangan ko ang Diyos. Alam ko, in their consciousness, sinasabi nila, kailangan ko yung Diyos. Alam ko yung nangyayari sa akin, na-depress ako, but they are so clinging pa rin dun sa pangako ng Diyos. Kasi kung wala na talaga, alis yan. Pero hanggat nananatili talaga sila dun sa pangako ng Diyos, may pag-asa pa rin. So, yun yung naisip ko, na we have to really, kasi intindihin natin na fragile na tayo mga kababaihan. So, ang kailangan natin is talagang to encourage those who are strong, you have to encourage the weak. At yun yung disenyo ng iglesia. So, hatakin talaga natin sila doon. Yun yung sinabi ni Pastor Mangahas hatakin mo talaga sila doon sa bunganga ng kasalanan. Yun yung gawain natin mga mananampalataya. So, yun yung sa akin. Ate Lori, kung nasagot ko ba. Pero kung may gusto po magdagdag doon sa tanong ni Ate Lori, yun lang po yung sa akin. Nasagot ko po ba? Ayan. Yun. Ayan, may gusto pa po mag-add doon sa tanong ni Ate Lori. Nakahimik parang kayo ma-anxious kayo. Ayan. Share ka. Ayan, sige po. Meron pa po. Once, twice, ayan. Sige po, ayan. So, salamat po ulit ladies sa inyong pakikinig. And next topic natin, hindi ko na alam kung sino. And sino na yung next? Sino na yung next? Ate Josh na ba? Ay, sorry. Para yung slot ko, ma-PM service. Sa totoo lang, ayoko itong tanggapin nung una Sabi ko, pass. At parang hindi nyo alam po ano nangyari sa akin.
Hindi. So, pero salamat sa Panginoon kasi inalaw. Alam kong providence din ng Diyos kasi those people na nakaranas ng anxiety, talagang sila yung makakaintindi ng pag-battle against anxiety. Kaya salamat sa Diyos. Ayan, si Lexa ba? Ikaw ba? Hindi ko man na-confirm. Ay, hindi pa na-confirm. Sige, to be announced na lang po yung next na magta-topic sa atin. Pero parang alam ko, either si Lex or si, nasa may isa pa doon na topic. Nakalimutan ko yung isa. Emotions, ha? Ayun. O, Lex, ikaw pala. Ikaw na. We declare. Puputulin na lang ito, Pastor. Putulin nyo na lang ito. Ayan. So, Lex, we declare. Ikaw na next Sunday. Yan. Excited na kami doon sa emotions. Ayan. Sige po, nakapanalangin naman na po tayo. So, salamat po sa Panginoon. And Happy Lord's Day, ladies. Thank you po. Happy Lord's Day.